Pamayang Kasagutan by Pronger Type. Mga pasakit at hirap na aking natatamasa, mga luhat pawis na dumadaloy mula sa aking katawang lupa. Nawari ba'y buhay ang nakataya? Bakit ako'y tila di pinagpala? Bakit ako'y tila walang ginawang tama? Wala nga ba o sadyang ito ang aking tinadhana? Ang pagiging ako kailanman ay di mo naisip, dahil wala sa akin ang iyong hangarin. At kung meron man, sana'y iyong kayanin. At kung ikay ako, nawa ikay malimit na pinagpala. At sa aking pang-araw-araw na pamumuhay, sa bawat segundong lumisan, sa bawat minutong sinayang, ay para akong nasa gitna ng dilubyong di pangkaraniwan. Tumatakbo at pilit iwasan ang pagbalot ng kadiliman. Pagdating sa pag-aaral, madalas ay problemang pinansyal. Walang pambiling proyektong hinabili ng profesor maging ng instruktor. May mga requirements na dapat gastusan. Mga librong kailangan sa pag-aaral, pagsulat at sa pagbasa. Inay, ako'y nangangailangan ng salapi. Inay, ako'y nangangailangan ng libro at pambili ng pangangailangan sa pag-aaral. Inay, kahit piso'y wala ako, kahit pambiling candy at tubig man lang. Inay, hanggang kailan tayo mabuhay ng ganito? Mahirap, hindi ba? Anak, patawad kung ito lang ang nakaya namin. Kung wala kaming maibigay na salapi sa iyo. Anak, patawad, anak. Tugon ng aking inay at luha niya'y bumuhos ng tuluyan. Isang mahigpit na yakap ang ipinaramdam ko sa kanya. Ipinaramdam ko rin na inindihan ko siya. Inay, noon pa man pinapatawad na kita. Noon pa man tanggap ko na. Noon pa man hindi ako nagsisisi. Inay, mahal na mahal ko kayo ni Itay. Inay, kayo lang po sapat na. Kayo lang po masaya na ako. Kayo lang po malakas na ako. Inay, kayo lang po. Kayo lang po. Uhaw at gutom ko'y aking tiniis, at ang halaga ng pag-aaral ay aking inintindi. Namumuhay ako kasama ng pagsubok na balak ng tinig. Pagsubok na akala may walang katapusan. Pagsubok na puno ng aral at leksyon. Ay para akong nasa gitna ng dilubyong di pangkaraniwan. Tumatakbo at pilit iwasan ang pagbalot ng kadiliman. Pagdating sa pag-aaral, madalas ay problemang pinansyal. Walang pambiling proyektong hinabili ng profesor maging ng instruktor. May mga requirements na dapat gastusan. Mga librong kailangan sa pag-aaral, pagsulat at sa pagbasa. Inay, ako'y nangangailangan ng salapi. Inay, ako'y nangangailangan ng libro at pambili ng pangangailangan sa pag-aaral. Inay, kahit piso'y wala ako, kahit pambiling candy at tubig man lang. Inay, hanggang kailan tayo mabuhay ng ganito? Mahirap, hindi ba? Anak, patawad kung ito lang ang nakaya namin. Kung wala kaming maibigay na salapi sa iyo. Anak, patawad, anak. Tugon ng aking inay at luha niya'y bumuhos ng tuluyan. Isang mahigpit na yakap ang ipinaramdam ko sa kanya. Ipinaramdam ko rin na inindihan ko siya. Inay, noon pa man pinapatawad na kita. Noon pa man tanggap ko na. Noon pa man hindi ako nagsisisi. Inay, mahal na mahal ko kayo ni Itay. Inay, kayo lang po sapat na. Kayo lang po masaya na ako. Kayo lang po malakas na ako. Inay, kayo lang po. Kayo lang po. Uhaw at gutom ko'y aking tiniis, at ang halaga ng pag-aaral ay aking inintindi. Namumuhay ako kasama ng pagsubok na balak ng tinig. Pagsubok na akala may walang katapusan. Pagsubok na puno ng aral at leksyon. Ako'y hindi kayo. Ako'y hindi ikaw. Ako'y ang nagpawis at ito'y ako. Mga pangangailangan na di ko makuha-kuha. Kahit anong paraan pa aking ginawa. Bakit ako namunta sa ganitong sitwasyon? Kung pwede namang ikaw, kayo, at hindi ako, hindi ako. Masakit ang katotohanan ako'y iyong pinili. Bakit? Nais kong ipaalam sa inyo ang aking pangalan at ipakilala ang aking pagkatao. Ako si Aya Hermosa, ang babaeng simple at mapangarap, ang babaeng magulang ang kalakasan, at ang babaeng puno ng pagsubok at problema. Minsan ko na rin naisip na sumuko, ngunit mas ninais kong labanan at labanan
alalahanin ang problema ang kinakaharap ko. Aralan at hinihintay ang aming profesor na inuwa mula sa pintuan. Nag-iisip ng posibleng mangyari mula sa oras na aking iniingatan. At kung titigan mo ang bawat isa sa amin, ako lang ang nakakaawa. Ito'y kung iyong naisip. Suot ko pa ang uniformeng luma na bigay lamang ng isa sa mga kaibigan ng aking inay. At ito'y rin dekada ng lumipas. Ang kulay nito'y halos kumupas. Ang sapatos ko'y sa gilid, lantaran at joke nakatira sa maliit na kubong gawa mula sa kawayan. Ang bubong nito'y kubo lamang, na sa isang dampi ng apoy panigurado sa isang iglap ito'y maging abo. Kulang sa pagkain, 1 o 2 beses lamang kami kumain sa isang araw. 1 o 2 beses ko lang naramdaman na busog ako. Walang kuryente, walang kagamitan, wala lahat. At tanging bungang tuyong kamansi ang aming ginagamit upang maiwasan ang pagdami ng lamok na dumadapo sa aming kawawang balat. Ang liwanag ng buwan ang nagsisilbi naming ilaw tuwing gabi. Nagsisilbi kong ilaw sa tuwing ako'y nag-aaral. Sobrang pait at hirap. Sobrang hirap na halos di ko na kayanin pa. Madalas akong binubuli ng aking mga kaklaseng sa puso'y walang awa, pinagtawanan at hinusgahan. Nais ko silang labanan upang ipagtanggol ang aking sarili mula sa masasakit na salita ng kanilang binitawan. Ngunit mas ninais kong manahimik dahil alam kong nasa iyong kamay ang kasagutan, nasa iyong kamay ang parusa, nasa iyong kamay ang lahat ng dapat, nasa iyong kamay ang lahat, nasa iyong kamay. Ako'y nasa ika-4 ng sekundarya at bila na lamang ang araw at ako'y magtatapos na. Ngunit sa loob ng ilang araw na iyan, marami pa akong pagsubok na dapat lampasan. Marami pang iyak, pawis at pagod ang kailangan na kung pati dugo at laman ko'y maaaring aking ipamahagi kung kinakailangan. Napaluha na lang ako nang maalala ko si Bunso. Ang dugo niya ay kailangang palitan. Sa loob ng silid na ito'y walang sino man ang gustong kumausap sa akin. Kaya para akong tanga rito na basta-basta na lamang humahagulhol ng iyak. Pinagtinginan at tinawanan. Tingnan niyo, si Aya ng Dutin, nababaliw na. Saan ang kaklasikong at ito'y naging dahilan ng kanilang halakhak. Ganoon na lang ba kamabaw ang kanilang kaligayahan? Yun ay ang sitwasyon ng iba o ninuman. Wala akong magawa sa kadahilan na totoo ang kanyang sinabi. Pero ang puso ko ay parang hinihiwa at pinipiga. Sobrang sakit, napakasakit. Iniyakan ko na lamang ito na sa ganun ay maibsan. At ang itay ko naman na halos butot balat na umuugod, nagsasaka sa bukid at bilad sa araw. Ang kulay nito'y halos sulok na lahat ng balat ay pulubot. Si inay ay dinaig pa ang karabaw sa bukid. Bit-bit nito ang mga sakong puno ng gulay. Lahat ng paraan kanilang ginawa upang tustusin kami sa aming pag-aaral. Ilang minuto rin ang lumipas bago ko tumahan ng tuluyan. At sa aking pagtahan ay siya rin iniluwang mula sa pintuan ng aming Bit-bit nito ang mga libro at iba pang kagamitan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang boses niya ay parang musika. Ang kanyang ngiti ay nagpapagaan ng loob. Ang kanyang maamong mukha at malaanghel, siya'y tahimik kong iniilulo. Pangarap ko rin na maging isang epektibong maestra tulad niya. Magandang umaga rin po, Binibining Francesco. Sabay-sabay namin tugon at naupo na. Nagsimula na ang klaseng kanina ko pa inaabangan. Ang klaseng nagpapasaya sa akin. Ngunit, bigla na lang tumambul ang puso kong tulog. Dahilan nito hindi ko alam. Pakiramdam ko may nangyaring hindi maganda. Ano at bakit? At bigla na lang lumabas sa bisyon ko ang magagandang ngiti ni inay. Ang dakila kong inay, may nangyari ba? Ano at bakit? Sana mali itong iniisip ko. Sana mali. Sana. Maya-maya pa ay may 2 estudyante pumasok. Kalungkutan ang nakarehistro sa kanyang mukha. Miss Aya Hermosa, tawag pansin sa akin ng aming profesor. At parang nagpipigil ito. Ang iyong inay ay naaksidente at dinala siya sa ospital de San Diego.
dugtong nito. Tumahimik, parang tumigil ang mundo ko. Tumahimik ang paligid at huminto ang mga bagay na gumagalaw. Na tila ba'y nabingi ako sa salitang kanyang binikhawan. Pilit binalikan ng oras na hindi niya pa ito sinabi. Nanginginig ang kalamnan ko. Nanoy na gusto ang lalamunan ko. At parang kinapos ng hangin, hirap ako sa paghinga. At ang katotohanan ay hindi ko matanggap. Tumayo ako mabilis pa sa alas 4. At walang ano-ano may lumabas sa pinto ang bakal. Nanginginig ang tuhod ko. Parang tumigil ang mundo ko. Tumahimik ang paligid at huminto ang mga bagay, mga gumagalaw. Na tila ba'y nabingi ako sa salitang kanyang binitawan. At pilit binalikan ng oras na hindi niya pa ito sinabi. Nanginginig ang kalamnan ko. Nanuyo na gusto ang lalamunan ko. At para akong kinapos sa hangin. Hirap ako sa paghinga at ang katotohanan ay hindi ko matanggap. Tumayo ako mabilis pa sa alas 4 at walang ano-ano may lumabas ako sa pintuang bakal. Nanginginig ang mga tuhod ko na namumutla at pinagpapawisan. Tinakbo ko ang kalahating kilometro patungo sa naturong ospital. Mga tao ako'y pinagtitinginan at pinagtatawanan. Hindi ko ininda ang sakit at pagkasira ng aking sapatos na sira naman talaga. Hindi ko binigyan pansin ng mapangasar na titig. Hindi ko hinayaang masayang ang bawat segundo. At hindi ko inisip ang layo nito. Hindi dapat ako mahuli. Hindi ko hayaang may mangyaring masama sa iyong mahal kong inay. Tinakbo ko ang kalahating kilometro mula sa aming paaralan patungong ospital. Nadabha, nasubsob, ngunit ang mga ito'y aking isiniwalang bahala. Tinakbo ko ito ng walang pag-alinlangan, ng walang pagsisisi. Tinakbo ko ito ng alang-alang sa aking inay. Inay ko, ako'y malapit na. Halos himatayin ako sa daan, halos mawala ng bahala. Kaya ikay aking ipinaubaya ng sandali sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga kapangyarihan. Pagdating ko'y dumiretso agad ako sa loob, at hinanap ang aking silid ng aking inay, kung saan-saan siya naroon. Takbo dito, takbo doon, tanong dito, tanong doon, hanggang sa mahanap ko ang aking inay. Hinawakan ko ang puting doorknob ng pintuang kulay puti at walang anong bahid ng dumi. Nanginginig ang palad ko. Kinakabahan na akala ko'y may laban. Pagbukas ko ng pinto ay doon ko nakita ang aking inay na nakaratay. Maraming mga aparatos na nakasabit. May oxygen ring nakakonekta. May mga bendang nakatali sa kaliwang kamay. Maraming mga aparatos ang nakasabit. May oxygen ring nakakonekta. May mga bendang nakatali sa kaliwa nitong kamay, sa paa at sa tagiliran, maging sa ulo. May mga pasa at mga hiwa sa balat nito. At masasabi kong hindi isang simpleng aksidente ang natamo. Nilapitan ko ito at hinawakan ang magkabilang kamay. Ang mainit na likidon tuluyan nang bumuhos. Isama niyo pa ang lagkit ng pawis at ang pagod. Ang may mga sugat na pa akong nakuha mula sa aking pagtagpo. May mga bahid ng dugo ang aking lumang uniforme at ang aking sapatos na ako'y tuluyan hanggang bumigay. Inay! Inay! Gumising po kayo! Nandito na po ako! Inay, lumaban ka! At huwag kang sumuko, inay ko! Napahagulhol na lang ako nang wala akong nakuha sagot mula sa aking inay. Bakit? Bakit nangyari ito? At bakit sa akin pa? Sa pamilya namin, halos maumusan na ako ng luha sa kakaiyak. Halos mawalan na ako ng lakas. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan sa silid na ito. Iniluwan nito ang aking ama na pagod mula sa trabaho. Ang lungkot ng aura niya at maga ang mata. Nilapitan ko siya at niyakap ng mahigpit. Itay, si inay. Sabi ko ng... Itay, si inay. Sabi ko ng... Itay, si inay. Sabi ko ng punta ng puno ng pag-asa. Maging maayos ang lahat. Anak, magtiwala tayo sa inyong inay. At siya'y ating ipinasakamay sa ating Panginoon. Nasa kamay niya ang lahat ng kasagutan. Nasa kamay niya. Sabi sa akin ng aking itay. At ang boses nito'y basag dahil sa emosyon hindi niya
Minuto ang dumaan, ngunit wala kaming nakuha sinyalis mula sa aking inay. Umingay ang machine, kung saan makikita at masasabing buhay ang pasyente. Nataranta ang mga doktor at nurse sa loob ng silid. Ako na may pilit na nilapitan si inay. Inay! Sigaw ko. Umiyak na naman ako. Ang sakit na aking Inay! Sigaw ko. Umiyak na naman ako. Ang sakit na makitang nahihirapan ito. Para akong pinapatay ng paunti-unti. Si itay naman ay hindi niya alam ang kanyang gagawin. Clear, sabi ng doktor at may ginawa ito. Hindi ko masyado nakita kung ano iyon. Dahil pinalabas kami ng mga nurse. Mula sa labas ay nakikita ko ang pagkawalang bahala ng mga mukha ng doktor. Hanggang sa dumiretso naman ng tuluyan ang linyang nasa loob ng machine. Time of death, 11:15 a.m. Inay! Sigaw ko at buong pwersang itinulak ang pinto. Inay! Tumakbo ako papasok at niyakap ito. Inay ko! Gumising ka! Inay! Hindi mo kami pwedeng iwan ng ganito. Inay! Gumising ka na! Inay! Matapang ka, hindi ba? Nay naman, huwag naman ngayon. Lumaban ka po, parang awan niyo na, inay. Inay! Pilit ko siyang sinigawan at inaalog-alog. At kahit alam ko na sa sarili ko, mapatay na siya. Pero pilit ko ito alisin sa isipan ko at isipin buhay pa siya. Inay! Gumising ka na po. Magtinda pa tayo ng gulay kina Aling Minday. Bibili pa tayo ng paborito natin sorbetes kay Tatay Selo. Inay, gumising ka. Humahagulhol ako sa iyak at hindi ko inisip si Itay. Si Itay na may sakit sa puso. Akala ko yun na ang masakit na nangyari sa buhay ko. Akala ko doon na matatapos ang sakit. Akala ko wala nang hihigit pa. Pero hindi. Akala ko yun na ang sakit na nangyari sa buhay ko. Akala ko yun na ang masakit na nangyari sa buhay ko. Akala ko doon na matatapos ang sakit. Akala ko wala nang hihigit pa. Pero hanggang sa akala ko lang pala. Dahil may kasunod pa. Hindi lamang isa kundi higit pa. Iha, ang iyong ina ay inatake sa puso at isinugod ito sa kabilang silid. Sabi sa akin ni Ma'am, ang aking guro ay narito? Po? Tugon ko na puno ng pagtataka. At nagising nga ang diwa ko. Ako muna ang bahala rito. Kailangan ka ng iyong ama. Tinignan ko si inay, ang katawan niya walang malay. Ang bangkay nito, bago tuluyang lumabas sa silid at tinungo si Itay. Nagbabadya pa ang mukha ko mula sa aking mga mata. At binuksan ko ang pinto na katapat kong silid. Sobrang sakit na naramdaman ko. Na pati luha ko'y halos kumuko na. Pagbukas ko ng pinto ay time of death, 11:20 a.m. On the spot, aking luha mula sa aking mga mata. At binuksan ko ang pinto katapat kong silid. Sobrang sakit ang nararamdaman ko. Na pati luha ko'y halos sumuko na. Pagbukas ko ng pinto ay time of death, 11:20 a.m. On the spot death. Yan ang narinig ko mula sa loob. Wala na. Patay na si Itay. At napaluhod na lang ako at humagulhol na muli. Halos ginapang ko na lamang ang layo mula sa pinto palapit sa bangkay ni Itay. Itay! Bakit? Bakit pati kayo ay iniwan kami? Bakit? Itay! Bakit ka naman po hindi ba? Itay! Gumising ka naman o. Kailangan ka ni Inay sa kabilang silid. Itay! Parang awa niyo na po. Hindi ko na po kaya. Ang sakit. Sakit na eh. Ang sakit na po. Itay! Gumising ka na. Halika na po. Ang sakit na eh. Ang sakit po. Itay, gumising ka na. Halina po, bubangon ka na. Puntahan na natin ang bangkay ni Inay. Please na po, gumising ka na. Itay, paano namin dahil ang makuha ko pagdating ng araw ng aking pagtatapos? Ang daya-daya niyo, Itay. Halos lumabas na ang ngala-ngala ko sa kakaiyak at sigaw.
Ngunit bigo ako, bigong-bigo, paano na kami ni Bunso? Si Bunso na kinakailangan palitan ng dugo at operahan ng kidney. Si Bunso na walang kamalay-malay na nangyari dahil ito'y nakaratay sa public hospital. Paano na? Anong gagawin ko? Inay! Itay! Sigaw ko habang yakap-yakap ang bangkay ni Itay. Habang pilit itong binabangon, ang mga luha ko'y patuloy na umaagos. Ang boses ko'y dumadalundong sa loob ng silid at naging sa labas. Inay! Itay! Pagod na ako. Panginoon ko, lakas ko. Inay! Itay! Pagod na ako. Panginoon ko, lakas ay kailangan ko. Kailangan kong magpakatatag alang-alang kay Bunso. Panginoon ko, sila'y sa inyo ako ipinasakamay. Nasa kamay niyo na ang dahilan ng lahat. Nasa iyo ang mga kasagutan. Noon pa man at ay ninais ko, Panginoon ko, bigyan mo ako ng lakas upang harapin ang pagsubok na ito. Panginoon ko, pagod na rin ako, pero ayaw kong sumuko dahil marami ang umaasa sa akin. Marami. Sana po tulungan niyo ako. Lumipas ang linggo ay sobra akong nasaktan, nagluksa at dinanas ang hinagpis. Nailibing na ang mga bangkay ni Inay at ni Itay. At ang bunso ko naman ay hanggang ngayon ay hospital nakaratay. Para akong nakakulong sa isang madilim na silid at pilit na hanapin ang liwanag. Liwanag na siyang gagabay, liwanag na siyang nagpapalinaw sa lahat. At sa tulong ng aking iniidolong maestra, ay naayos ko ng konti ang aking sarili at nagpapakatatag. 3 araw na lamang ang natitira mula ngayon, ay araw ng pagtatapos ko. Sa 4 na araw na lang din, sa tulong ng aking iniidolong maestra, ay naayos ko ng kaunti ang sarili at nagpapakatatag. 3 araw na lamang ang natitira mula ngayon, ay araw ng pagtatapos ko. At sa 4 na araw na lang din, ay natitira upang operahan sa kidney ang si Bunso. At palitan ito ng bago. Ako ang nag-donate ng panibagong puso. Dahil siya na lang ang meron ako. Siya na lang. Ngayon ang araw ng aking pagtatapos. Ngayon ang araw ng iyong pinakahihintay. Ngayon ang araw ng aking pagtatapos. Ngayon ang araw na iyong pinakahihintay. Ngayon ay araw ng aking pinapangarap. Ngunit sa araw na ito, hindi buo. Ang araw na ito ay kulang at hindi kumpleto. Ang araw na ito na dapat ay iyak dahil sa ngiti. Ngayon na ang araw ng aking pagtatapos. Ngayon na ang araw ng iyong pinakahihintay. Ngayon na yun sa araw na aking pinapangarap. Ngunit ang araw na ito ay hindi buo. Ang araw na ito ay kulang at hindi kumpleto. Ang araw na ito na dapat ay iyak dahil sa saya, ngunit ito'y iyak dahil sa lungkot at sakit. Gusto kong sisihin ang Diyos. Gusto kong talikuran ang Diyos. Gusto kong isumpa ang Diyos. Dahil kinuha niya sa akin ang kayamanan ko, ang lakas ko, ang mga magulang ko. Gusto kong kalimutan at alisin ang Panginoon sa aking puso't isipan, maging sa aking kaluluwa. Pero tandang ko ang salitang binitawan ng aking Itay bago lumisan. Anak, magtiwala tayo sa iyong Inay, at siya ay ating ipasakamay sa ating Panginoon, at sa kamay niya ang lahat ng kasagutan, nasa kamay niya. Tandang-tanda ko pa ang basag nitong boses, dulot ng iyak. Tandang-tanda ko pa ang init at higpit ng yakap niya. Tandang-tanda ko pa. Tama ang aking Itay. Tama ang aking Itay. Nasa iyong kamay ang kasagutan. Nasa iyong kamay ang lahat ng dahilan. Napayak na ako ng tahimik habang pinagmamasdan ko ang saya at tawa ng isang buong pamilya. Habang pinagmamasdan ko ang sitwasyon meron sila, patuloy pa rin pagbuhos ang luha ko. Ako ang nanguna sa klase. Maraming gintong medalyang nakuha. Marami. At ako ang nangunguna pero ako'y doon. Wasak at naiiba sa lahat. Ako na lang ang lahat. Mga pasakit at hirap na sa akin na ang lahat. Nasa akin na ang karumal-dumal na buhay. Nasa akin na. Gayon pa man,
harapin ang katotohanan. At binaon ko na lamang sa limot ang mga pagsubok na binigay sa akin anong aral. Binaon ko sa limot ang sakit. Tama sa ina, inay at itay, nasa iyong kamay ang kasagutan, nasa iyong kamay.